Ivan, sino-sino itong mga bagong pinakakasuhan ng ICI sa Ombudsman? June, isang dating senador ang kasama sa mga pinakakasuhan ng Independent Commission for Infrastructure. Dito yan sa Office of the Ombudsman. Kahon-kahon ng mga ebidensya ang dumating sa Office of the Ombudsman ngayong hapon mula sa Independent Commission for Infrastructure. Kasama na rito ang rekomendasyon na kasuhan ang mga individual na nasasangkot sa flood control scandal. Kabilang narito si dating Senator Ramon Bong Revilla, dating Special Envoy to China at businessman na si Maynard Ngu, maging sina Carlin Villa, Gerard Opulencia, Manny Bulusan, Ruel Umali, Jean Ryan Altea, Carlin Yap Villa, J.Y. De La Rosa, Mrs. Patron at Carlo Aguilar. Mga kaso gaya ng direct or indirect bribery, corruption of public officials, plunder at iba pa ang inirekomenda ng ICI sa Office of the Ombudsman papunta sa Sandigan Bayan. Ilan sa mga naging batayan ng rekomendasyon ang mga salaysay na ibinahagi ni DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa komisyon. The affidavits given by I think Mr. Bernardo and the testimonies given also. But I want divulge at any other. I see sincerity on this part. Then no comment already. Samantala, sa pahayag na inilabas ng tagapagsalita ni Revilla, sinabi nito na hindi nabigyan ng pagkakataon ang dating senador na depensahan ang kanyang sarili kahit bukas ito na dumalo sa mga pagdinig ng komisyon. Samantala, bukod sa case recommendation, nagsumite rin ng mga ebidensya ang independent body sa ombudsman para sa mga incumbent at dating senador na naladawit rin sa issue. Kasama rito sina Senator Cheese Escudero, Senator Mark Villar, dating senador at ngayon Makati Mayor Nancy Binay, maging si former Senator Grace Poe. Ayon sa ICI, mabigat ang mga alegasyon sa mga sumusunod na individual. Kaya naman para sa mas malalim na investigasyon at paghahanda ng posibleng pagkakaso, hinihingi nila ang tulong ng Ombudsman para sa case build-up. We need witnesses. Mga driver, mga tulong, kusinera, bank clerk, secretary, accountant, we need more witnesses. No? And then, pangalawa, we are not washing our hands from these cases. We are just joining hands with the Ombudsman. In the meantime that they are investigating, we are also investigating. So two heads are better than one. Sa pahayag naman ni former Senator Grace Poe, ang referral para sa further investigation laban sa kanya ay patunay lamang na hindi suportado ang mga alegasyon na ipinupukol sa kanya ni Bernardo at walang basihan para kasuhan ito. Sinabi rin ni Poe na bukas siya sa mga investigasyon na isinasagawa ng Office of the Ombudsman. June, samantala, hindi pa naglalabas ng pahayag ang mga ilang pang individual na kasama dito sa recommendation na isinumite ng ICI sa Ombudsman. Bukod sa pagkakaso at karagdagang investigasyon na dinala dito kaninang hapon, nagsumite rin ng mga karagdagang dokumento ang ICI na susuporta sa mga nauna na nilang mga referral laban naman kina DPWH, dating Secretary Bonoan, Undersecretary Catalina Cabral at iba pang mga idinadawit na DPWH officials. Yan ang balita mula dito sa Office of the Ombudsman. Balik sa inyo dyan, Jude. Ibig sabihin, Ivan, meron pang malalaking personality na susunod na irekomenda. June, ayon sa ICI, tuloy-tuloy ang kanilang mga isinasagawang investigasyon. Ibig sabihin yan, mayroon pa silang mga niluluto o mga nakapilang mga rekomendasyon na ipapasa dito sa Office of the Ombudsman. At inaasahan natin na makakasama na yung mga malalaki pang pangalan na idinadawit din dito sa anomalya sa flood control projects. June. Oh, Ivan, alam naman natin na may mga grupo na kumu-question sa constitutionality sa SC ng ICI. Paano halimbawa maglabas at desisyon na pabor doon sa mga grupo na yon? Ano ang mangyayari doon sa mga rekomendasyon, ebidensya na nakalap ng ICI? June, kung sakali man, katulad ng sinabi mo na
maging unconstitutional o ideklarang unconstitutional na Supreme Court itong independent body na ICI, yung mga kanilang naunang rekomendasyon na isinyusumite dito sa Office of the Ombudsman ay nananatiling valid o magagamit pa rin dito sa opisina ng Ombudsman dahil ang jurisdiction pa rin naman ng pagkakaso ay nandito sa Ombudsman, pati na rin yung fact-finding investigation, preliminary investigation, lahat yan dito nagaganap bago nila isampa at isa pa sa korte doon sa Anti-Graft Court sa Sandigan Bayan. Sa una na rin mga pahayag dito sa Office of the Ombudsman, tiniyak na ni Ombudsman Remulla maging ni Assistant Ombudsman Clavano na ang partikular na papel ng ICI dito sa pag-iimbestiga sa flood control projects ay bigyan sila ng mga consolidated at mga maayos ng ebidensya para mas mapabilis ang pagkakaso dito sa mga nasasangkot sa anomalya. Jude. Maraming salamat, Ivan Alvarez.